They have to be present. Patatawag siguro natin sila yung mga district engineers, of course, ng Bulacan, Mindoro, and pati yung COA. And in spite and despite of him claiming to have read each and every page, 4,000 pages more or less of the proposed 2025 Ginabang pa niya eh. budget, pinirmahan pa rin. Kung thoroughly reviewing ho, dapat sana walang ganito. Wala ho sanang ganito. 2018, 20 million tinayo. Repair, 91 million. 2024, 91 million. 91 million. 100 million repair. Ang lagay ho na yan, thoroughly reviewing ha. Heto, tanong ho natin sa ating mga kababayan dito sa video na to. Sa tingin nyo ho ba kailangang ipatawag ng Blue Ribbon Committee yung mga dating namumuno dyan sa Committee on Appropriation dyan sa House of Representatives? Kung oo, i-comment nyo ho sa baba. Kasi sila lang ho ang makakapagbigay linaw kung bakit ho nila siningit yung mga pondo na yan dyan sa flood control sa nagdaang budget ngayong 2025 at doon sa nakalipas na 2023 at 2024 budget. Yang si Elizalde ko at yang si Stella Kimbo, marami ho silang dapat ipaliwanag dito sa issue na to. At dito rin ho sa video na to, nako, itong si Atty. Vic Rodriguez, meron ho siyang birada kaugnay doon sa mga politiko na mahihilig sa pera, no? Mahihilig ho sila masyado sa pera. At itong si Benny Abante, sumasali na naman sa usapan. Brad, usapan ito ng mga nanalo sa eleksyon. Ikaw hindi ka nanalo. Huwag ka nang pati ba naman itong si Mayor Benjamin Magalo, kaya yang si Richard Gomez, na paghahalata ho siya masyado eh. Ngayong mga panahon na to, yung mga nag-iingay na kesyo binabanatan nitong si Mayor Benjamin Magalong, yun yung mga individual na kilalang mga kaalyado nitong si Bonjing. Kaya nagtataka tayo bakit niya binanatan bigla itong si Mayor Benjamin Magalong. Di ba? Isa ho siya sa mga bumabanat dyan sa mga tiwaling congressman, at kung ikaw naman malinis na congressman at gusto mong malinis yung institution na yan, kung alam mo sa sarili mo na alam mo sa konsensya mo na malinis ka, huwag ka na magsalita. Baka i-encourage mo pa sa kaibuturan ng puso mo na sabihin na, sige, Mayor, banatan mo. Banatan mo yung mga yan. Basta alam ko ako, malinis ako. Ngayon, kung ikaw, kagaya ka nitong si Benny Abante, na kilalang aso nitong si Bonjing, talagang mag-iingay ka. Ang tanong ho dito, Congressman Richard Gomez, nabili na ho ba kayo nitong si Bonjing? Nako, yan ang nga ho ba sinasabi natin. Bago ang lahat ng yan mga kababayan, kagaya ng ating pinangako dun sa ating nakalipas na video, kailangan na ho natin mega love shoutout yung mga kasama natin dito sa PH Update dahil natambakan na ho tayo, no? Mega love shoutout dito kay Sir Archie Asna. Sir Archie Asna, maraming salamat to. Palakpakan ho natin. Marami ho kasing gumaya sa style natin, kaya maraming nagtatanong sa ating mga kababayan kung meron ba ho daw tayong ibang channel. Marami hong gumagaya, pero mag-ingat ho kayo, baka hindi naman totoong DDS yung mga yan, ha? Yeah, tinatanong, PH, sa'yo ba yung ganitong channel? Sa'yo ba yung... Hindi ho akin yan. Ha? Pinapanood daw ho nila, akala nila sa akin. Hindi ho akin yan. Mag-ingat ho kayo, baka hindi naman DDS yan, baka atensyon lang ninyo ang kailangan niya. Baka pagka nagka-views na kay Marcos, lumipat na kay Marcos yan, ha? Mag-ingat sa mga pinapanood. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Ariza yan. Ma'am Ariza, mega love shoutout. Palakpakan ho natin to si Ma'am Ariza yan. Iisa lang ho yung channel natin, PH Update, ha? PH Update. Mega love shoutout din ho dito kay Grace Life. Palakpakan ho natin. Mega love shoutout din ho kay Osang RMN Japan Vlogs TDC. Ang haba ho ng pangalan niya. Mega love shoutout. Ingat ho kayo dyan sa Japan, ma'am, ha? Mega love shoutout dito kay Sir Jeff Osido. Mega love shoutout Sir Jeff Osido. Ingat po kayo dyan sa, alam ko sa Europa yung pera na yan eh. Mega love shoutout ulit ho dito kay Sir Jeff. Maraming salamat ho sa pagsuporta. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Raymond Federico Picar. Maraming salamat. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mega love shoutout din ho dito kay Ariza Yen. Ma'am Ariza Yen, ako, maraming salamat ho. Hello sa PH, anyari sa mga person sa Pilipinas. Ano ho madam, talagang ganyan. Wala na silang inisip kung di magnakaw. Mega love shoutout ulit dito kay Ma'am Ariza Yen. Aba, nasa Pilipinas ka ba, madam? Sulit ang bakasyon. Coron, Palawan. Nako, napakaganda dyan, madam. Mega love shoutout, ha? Enjoy nyo lang ho yung bakasyon nyo. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Herbiscal. Sir,
Saludo. Maraming salamat. Mega mega love shoutout. Mega mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Raspberry. Ma'am Raspberry, salamat. Maraming salamat. Hello PH, watching you from Melbourne, Australia. Peace and happiness to all. Maraming salamat ho, madam. Mega mega love shoutout. Yan, alam nila ho. Yan ang mga yan, hindi ho maloloko, hindi ho sila basta-basta malilito. Alam ho nila kung ika nga si PH update. Marami ho kasing gumaya kaya wala, magagawa natin, ganun talaga. Marami idol sa atin. Mega mega love shoutout. Mega love shoutout dito kay Ariza no? Okay lang naman, wala nang problema manggaya. Basta totoo lang, di ba? Super, basta totoong DDS lang sana. Super beat post ni Mr. President. Mega love shoutout. Ma'am Arizayen, maraming salamat po sa pagsuporta. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Arizayen. Grabe ka naman. Mega love shoutout. Mega love shoutout ulit ho dito kay Osang RMN Japan Vlogs. Maraming salamat ho sa pagsuporta. Hindi na kailangan, maraming salamat. Dito kay Sir Raymond Federico Picar, mega love shoutout. Again, di natin pinapakita to para magpakulay kayo kung ano pa man, no? Yung mga nagpapakulay niya, sila Sir Raymond Federico Picar, sila Sir Herbiscal, sila Ma'am Arizayen, sila Ma'am Raspberry. Wala na akong makakapigil sa mga yan. Maraming salamat to. Kung nagpakulay kayo, maraming salamat. Pero hindi na ko kailangan. Hindi ho natin pinapakita yan para ma-encourage kayo kung ano pa man, no? Ang ano lang ho natin dito, intindihin at share at mag-subscribe ho kayo at yung mga kamag-anak nyo hindi pa nakasubscribe para umabot na tayo ng 1 million. Pasubscribe nyo na ho sa PH Update. Ayun na nga, meron nung babala itong si Benny Abante dito kay Mayor Benjamin Magalong. Ito, Quadcom Overall Chairman, Manila 6th District Rep Bienvenido Benny Abante Jr. is willing to give Baguio City Lone District Rep Benji Magalong. Hindi, mayor ho siya. Manila Bulletin. Mali ito, mali. Kakamadali nyo ng type, mali ito. Magalong na opportunity to apologize to House of Representatives member like him. Ano, kailangan mag-apologize? Member ka ba? Sa huling pagkakaalam ko, pagkakatanda ko, Brad, naging congressman ka lang dahil na-disqualify yung kalaban mo. Hindi ho kayo nanalo. Nakuha lang sa technicalities, sika nga. Pero hindi ho kayo ang kinikilalang congressman ng mga taga-distrito nyo. Hindi ho kayo ang binoto. Kumbaga sa prutas, hinug sa pilit ho kayo. Matabang ho kayo, wala ho kayong lasa, wala hong amor ang mga taga 6th District ng Maynila sa inyo, okay? Huwag ho masyadong maangas dahil dyan ho kayo madadali. Okay? Ganyan lang naman yan. Si Bienvenido Abante, sundot lang yan pero wala naman naniniwala dyan. Anak ng toko, di ka nga nanalo eh. Abante gives Magalong shots to issue public apology to Salons. Baka nabigla lang. Wala na, ikaw nabigla. Kayo ang nabigla dyan. Kasi marami ng mga kababayan natin ang namumulat kung gaano kayo kawawalang hiya dyan sa House of Representatives. Mantakin nyo. Kung talaga meron lang hiya yan si Benny Abante, dapat kayo mismo ang bumabanat, nagbubulgar, nag-iimbestiga dyan sa mga kabaro nyo. Para makita ng sambayan ng Pilipino, ni sincero kayo, nalinisin ng hanay nyo dyan sa House of Representatives. Imbis na banatan nyo yung mga individual na kagaya nitong si Magalong, linisin nyo yung tahanan nyo, yung napakalaki yung bahay dyan sa Batasan Complex. Ito mga kababayan, sino pa bang maingay na sino pa ba yung isa pang maingay dito? Nako, ito na naman. Ito na naman si Etong si Balbasarado, binanatan din si House Deputy Speaker and La Union Rep. Paulo Ortega criticized and irresponsible sweeping remarks against the House of Representatives, saying this unfairly caused suspicion on innocent member. Ano innocent? Brad, anong innocent? Alam nyo, simple lang naman yan. Kung ako, lawmaker ako, congressman ako, bumabanat niya si Magalong, mananahimik ako. Ano sasabihin ko? Sige Magalong, banatan mo lang. Basta alam ko, sa sarili ko, malinis ako. Mga taga-distrito ko, wala akong ninakaw, wala akong flood control, wala akong 7-7, wala akong AX tupad o kung ano mang kabalbalan na ayuda na pinamigay ko sa distrito ko. Ikaw ba, Congressman Ortega, meron ka? Kaya baka galit ka. Ano lang yan, Brad, masasabi ko lang dyan, lilipas din yan. Ahitin mo na lang, okay? Ano ba yung nakakapsyon dito sa baba?
Nadadama yung mga iniswerte. Ano may iniswerte? Paulo Ortega, Islam sweeping corruption claims versus House members. Manahimik ka dyan. Wala kayong ano dyan. Isa ka pang kung saan ang hindi ka asin ni Tambaluslos eh. Di ba? Asan yung mga congressman? Ba't itong si Congressman Isidro Ungab tahimik? Ba't wala siyang reklamo dyan dyan sa mga banat ni Magalong. Ang nagrereklamo lang yung katabi nitong si Tambaluslot at nitong si Saldico. Kasi ang pamunuan ni Tambaluslos bilang speaker dyan sa House of Representatives nakokompromiso. Pero yung mga totoong minority, kagaya nitong si Isidro Ungab, Duterte Black, BH, yan mga totoong minority dyan eh. Yung minority nila dyan, basura. Anak ng toga, Teddy Terredon, Bicol Saro Party List, anak ng Petrang Garapata. Punta tayo dito kay tawag dito kay Senator Jingo Estrada. They have to be present. Patatawag siguro natin sila yung mga district engineers, of course, ng Bulacan, Mindoro, and pati yung COA. Kasi hindi magpo-prosper ang ghost project kung walang cooperation. Huwag ko kayong malito ha. Okay? Sa mga nagtatanong, PH update, ito ho. PH update. Kita nyo naman o. Ayan o. Iisa lang ho ang channel natin. Marami ho kasing nag-face changer eh. Nung nakita nila na wala nang problema yun. As long na dapat tunay, ika nga totoong Duterte supporter. Yung tipong pagka na kay Marcos na yung views, lilipat na. Pangit ng ganun. Di ba? Pangit Ng COA. Basta ako, paniniwala ko, hindi magpo-prosper isang ghost project kung walang cooperation ng COA. Inirekomenda rin ni Estrada na Yun na ba? Okay. Naniniwala. Doon sa banat na yun, nitong si Senator Jingo Estrada na hindi magpo-prosper yung mga kabalbalan niya kung walang partisipasyon ng mga matataas na opisyal dyan sa COA, di ba? Kailangan ipatawag ang COA. Pati yung, yung mga nagsingit ng pondo sa budget. Kasi noong siningit nila yung mga pondo na yan, merong mali siya di ba? Bakit nyo sisingitan ng ganyang kalalaki? Meron nyo tayong papakita. Ito. Bakit nyo sisingitan? Teka, bakit baliktad to? Yan, ayun, baliktad pala eh. Ito. Ito ba, tinayo ng 20 million pesos. 20 million. Noong repair ho nila 91 million. Di ba? Kung ikaw congressman na naningit ng pondo, tapos ganito yung nagkalitaw-litaw, ito pa hindi pa tayo tapos. 500 million yung repair na lang. Kasi nasira ho yan eh. Ano ho yan? Sa distrito ho yan itong kung di tayo nagkakamali correct me if I'm wrong. Arayat, Pampanga, Kandating, yan ho distrito nitong isa sa mga malapit kay Tambaluslos. Yan si Dong Gonzales. Dong Gonzales. Ayan mga kababayan. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Ayan itinayo ang halaga 20 million. Nung repair noong 2023, anak ng tokwa, bakit biglang naging 91 million? Hindi natapos yung repair doon sa 91 million. Pagkadating ng 2024, repair ulit ng 91 million. Hindi pa natapos yan, 91 million ulit. Sa budget ng 2025, hindi na nabusog eh. Ang lalaki ng tiyan ng mga dyan eh. Laging nasa Amerika yung mga yan di ba? Sino? Baka yung mga kontraktor. Pero si Congressman Dong, tinatanong natin. Wala tayong pinaparatang dito. Kasi distrito niya to eh. Bigla 100 million. Yung project 20 million natapos yung pagkukumpuni, mahigit kulang-kulang kalahating bilyon. Ano na yan 900, 200, 300, 400, kulang-kulang kalahating bilyon. Saan ba naman kayo makakakita? Bakit hindi na lang tayo nagtayo ng dito sa 91 billion, bakit di na lang tayo nagtayo ng bago? Di ba? Nakakalungkot lang Ito, report wala nang ng edit-edit. Ito ang wala kwento. edit-edit. Pinuntahan namin itong Barangay Apitong, particularly sa Sitio Dike, dito nga sa bayan ng Nauhans, Oriental Mindoro, na binanggit ni Senator Ping Lacson patungkol sa mga missing flood control projects at nadatnan nga namin na walang flood control project dito sa lugar. Ito kasi mga kapatid, ito ho yung Panggalaan River, no? Ang kwento ng mga residente, itong ilog na ito, kapag malakas ang buhos na ulan,
umaabot ng lampas 2 tao o mahigit Wow. 10 feet yung tubig dito, kaya maraming mga kabahayan at mga alaga nilang hayop ang talagang inaabot ng baha, no? Ang problema yung poprotekta sana sa kanila from flooding na mga flood control projects, particularly mga dike, missing in action pa rin. Wala. Nako. Noong 2024, yung binabanggit ni Senator Ping Lacson, aabot ng 200 million pesos yung pondo para dyan. May 2 pa na nakalagay din sa Barangay Apitong. Habang 2025, 3 na mga flood control projects ang pinag-uusapan dito. May 2 namang ginagawa. Yun, no? Ang layo-layo dito. So yung 2 na yun, sinisimulan na ngayon. Sitio San Isidro yung isa at meron daw 100 meters naman dyan na sakop naman ng Sitio Dike. Pero yung mga 2024 at isa pa ng 2025, hanggang ngayon, hindi pa rin matagpuan. Nako, ano yan? Grabe naman. So, ang pinangangambahan nila, baka pag nagtag-ulan na naman at bumuhos yung mga malalakas na ulan dito sa lugar, ganun pa rin yung problema. Mataas pa rin ang baha at yung gusto sana nilang pipigil dito ng mga dike na hinihiling na nila matagal, meron naman daw pala, bakit hindi man lang daw nagawa. Ayo, ang ganda ng delivery nitong sa News 5 na to. Medyo dramatic. Ngayon naman, lipat po tayo dito kay Terry Redon. Meron ho siyang meron ho siyang banat. Pakinggan niyo ho ang banat niya. Sabi ko sa kanya dito sa video na to, sabi ko, Brad, manghinay-hinay ka. Kung ano man sasabihin mo dyan sa interview mo na yan, mag-ingat ka. Baka may ibang matamaan dyan. Ganyan, tirahin mo natin. Couple of days. Una, yung po mga undercapitalized na mga kontratista. Nako. So may mga halimbawa na tayo din, MG Samidan, yung ilan pong mga Sunwest. I guess less than ₱1 billion Sunwest. capitalization pero nakakakuha Sunwest. ng mga Pwede mo mabanggit yung Sunwest Itone? proyekto na billion piso po yung ng mga proyekto. So, yan, pwede ho natin mapag-usapan kasi Sunwest. best example po niyan yung Farmally, kung maalala po Ako. ninyo. 650,000 po yung Ano nangyari? Best example, Parmali. Ingat-ingat ka dyan sa Parmali, Brad, ha? Baka mahila din pangalan ni Saldi ko dyan. Ingat-ingat ka sa kakabanggit ng Parmali. Mahirap na, baka yung si Senator Joel Villanueva magsalita na naman. Ha? Ingat-ingat, Brad. capitalization. Pero ang nakuhang mga kontrata, 10 bilyon, 8 bilyon, di ba? Ang palusot ho nila noon, emergency procurement. Bakit ho sila? Hindi ba usapan? Brad, Parmali dito. Emergency procurement kasi may COVID, Brad. Dito, Brad. Ika nga, nanginginig na pera yung ninanakaw yung... Ano magagawa natin? Buong mundo nagkukumahog. Hindi ko pinagtatanggol dahil yun ang katotohanan. Yung mga face mask, tela, recycle, linalabhan. Yun ang realidad nun eh. Yung demand napakataas, yung supply napakababa. Kung tumaas ang presyo, kung yung mga nangontrata at na kung saan balita ko ha. Tanungin na lang natin si Senator Joel Villanueva. Panoorin natin yung privilege speech niya. Nasusunod na Nakakuha ng mga kontrata. Ang question natin today sa mga kontratista po sa flood control, asan yung emergency procurement sa pagtatayo po ng mga infrastruktura? Akala ko ang tatanong niya, nasaan na ang Sunwest at Tytone? Yung di umanong founder si Jaldico at yung kapatid niya. Diba? Akala ko pupunta na tayo eh. Akala ko makakabanat na eh. Ano nang to pa? Support na naman pala. Bahala ka nga dyan. Dito tayo kay Atty. Vic Rodriguez. Atty. Nakita ko yung ano mo yung singalong mo kasama mo si etong si Spock Sari, may galing palang kumanta itong meron palang tinatago itong si Atty. Vic. Ilabas mo na yan, Atty. Vic. Yung mga ganyang klaseng tawag dito, talent, hindi yan tinatago. Ilabas na yan. Magaling kumanta. Palakpakan muna natin ang ating maisog. Mukha ng maisog. Okay, yan ho talaga ang mukha ng maisog. Wala nang higa nga, yan ho talaga. Pagka sinabing maisog, ano yan, isa ho sa mga utak
Isa ho sa mga leader ng Maisog. Siyempre, pinuno natin si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ika nga, ano yan, yung pinaka-presidente natin, founder natin yung sa Maisog. Pero yan si Atty. Vic Rodriguez, talagang yung banner ng Maisog, winagayway niya nung panahon ng... Meron pa talagang action, di ba? Winagayway. Nung panahon ng kampanya. Mahusay. Panoorin natin, Atty. Vic. Sana wag magsawa ka sa topic. Hindi ho tayo magsasawa, Thomas Esplana. Kaya nga po yung ating pamagat ngayong tanghali, ang libog sa pera. At saka tayo dito sa PH Update, tawag dito, kailanman hindi natin pagsususpetsahan na ika nga pakawala ni Marcos tong si Atty. Vic Rodriguez. Kung meron mang content creator, sabi ko na sa inyo, mag-ingat kayo eh. Yung mga wala nang problema manggaya, pero timbangin nyo yung mga sinasabi nila. Kung merong karga, maniwala kayo, walang problema. Marami na unang gaya sa atin. I mean, yung style, yung paano yung delivery, marami. Kasi yun nga naman ang gumagana eh. Di ba? Wala nang problema, pero as much as possible, sana tunay na lang ho eh. Yung tipong nagsasalita ka na rin lang naman, panindigan mo na DDS supporter ka, Duterte supporter ka. Hindi yung pagka lilipat ang view sa Marcos, doon ka pupunta. Ang pangit, ang baboy ng ganun. Ang libog sa pera. Meron pong nagsabi sa akin, baka raw Balita ko kasi yung ibang mga DDS vlogger kuno, itong si Atty. Vic Rodriguez, pinagsuspetsahan pa nung panahon ng mga bandang December, na kesyo pakawala daw ho siya ni Marcos Jr. Sabi ko, mag-aanalisa na lang tapos yung hahatulan na lang yung issue, di pa marunong eh. Nasa sa inyo ho yan mga kababayan. Ayaw natin mag-ning-ning sika nga. Pero marami yan ho sila. Hindi lang ho yan, isa, dalawa, marami ho yan sila. Sumasakay sa hype ng mga Duterte, sumasakay sa mga issue, pero wala nang problema. As long na dapat panindigan mo kung Duterte ka. Diba? Ganun lang naman. yung pamagat. Paano naging bastos ang salitang libog? Alam mo nyo, ang libog sa pera, pag in-English nyong diretsyo, ang ibig sabihin yan, the lust for money. Lust for money. Anong bastos doon? So, ito po ay direktang ugnayan, tahasang usapan, maisog Yan. na pananaw, ang libog sa pera. Ito po ay patungkol sa matagal na po natin itong isinisigaw, hindi ba? Tila nung una, walang naniniwala nung aming inilahad yung anomalya, unconstitutional, invalid, immoral 2025 national budget. 2024 pa lang ho, winawalang hiya na nila tayo. Di ba yung akap na yan, kung sino man na nag-imbento niyan, suhol po iyan eh. Ang tungo ay para sa 2020. Ako, kilala ko. Atty. Vic, kilala ko. Si Erwin Tulfo at si Martin Romualdez. Sila ang inventor, di ba? Napaamin natin dito sa PH Update niya si Erwin Tulfo eh. Dinipensahan pa talaga niya. Hindi niya na nga dapat kinonsinte, di ba? Yung pang ginamit yung na talagang doon sa mismong press con, pinagmamalaki pa niya. Ako nakaisip niyan. Kawawa yung mga kawawa yung mga ganito, ganyan. Ayun, sinoplak siya ni Sen Marcoleta. 5 midterm election. Tapos, feeling nila, kontrolado na nila ang lahat ng mainstream media. Dahil yung mainstream media, wala pong ginawa yan kundi pag-usapan yung intelligence funds noon ni Vice President VP. Inday Sara Duterte na sinabi na mismo ng tatlong malalaking institusyon sa Pilipinas. Unang-una na ang COA. Walang irregular na nakita doon sa paggamit ng intelligence funds ng Office of the Vice President. Sinundan po ito ng unanimous decision ng Korte Suprema. Sinabing unconstitutional yung impeachment na inihain laban kay Vice President Inday Sara Duterte. At pangatlo, yung talagang naglibing na dito ay ang Senado. Senado ng 20th Congress, hindi ng 19th. Senado ng 20th Congress. Sinabi nga, in-archive dahil unconstitutional. So tapos na po yung usapin kay Vice President Inday Sara Duterte. Ngayon naman, ang pag-usapan ho natin, sino ba talaga ang may dapat na malaking pananagutan dito sa lumalabas na talamak, higit na talamak, at talagang malalang korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Kanya po yung ating pamagat ay ang libog sa pera, the lust
for money. The lust for Ang money. libog ho ng mga korap na nasa gobyerno at korap na kontratista, hindi yung makapagsilbi at makapaghatid ng tamang proyekto para maiangat ang buhay po ninyo. Ang libog ho nila ay sa korupsyon, sa pera nating mga Pilipino, sa pagnanakaw. Yan ho yung ating pag-uusapan ngayon. Kay Marilu Lapus, good afternoon, Attorney Vic. Mabuhay po kayo watching from Singapore. Maraming salamat. Kay F, ganun din. Kay watching from Davao City. Yung Davao City, by the way, Davao City, speaking of Davao City, yung ating pong mga kababayan, alam ko naghahanda na kayo yung nasa ibang bahagi po ng Mindanao. Sana ay suportahan po nyo. Bukas po ito. 5 buwan, isang sigaw, free Duterte, free Tatay Digong. Bukas po iyan, magsisimula ng alas 5 sa Davao City. Yung mga nasa Davao, yung mga karatig lugar, suportahan po ninyo. Iparinig natin ang ating nagkakaisang tinig, palayain ang taong wala namang kaso, palayain ang taong wala namang kasalanan, palayain ang taong mahal na Pilipino, palayain yung ating dating Pangulo na binastos ni Vice Ganda. Tuloy-tuloy ang ating pag-boycott sa taong yan. Tuloy-tuloy, Pati sa tuloy-tuloy. McDonald's, hanggat di sila humihingi ng public apology or distancing themselves from this fellow named Vice Ganda na Tuloy-tuloy pa rin yung pag-boycott diyan sa McDonald's na yan. Wala pa rin nung bibili ng McDonald's. Parang yan eh. Kaya yung payo ko sa inyo, manwala kayo sa akin. Yung talbos ng kamote, mas masustansya pa yan. Saka bagoong, naku. Tapos medyo umuulan-ulan. Tapos na, tiga nga. Finish na si PH update pag mayroong ganun. Talbos ng kamote, pernito tilapia, o kung ano mang pernito yan. Saw-saw mo sa tapos tirahin mo. Sarap. binastos si Tatay Digong. But kung i-issue ka ng public apology, welcome ka sa Davao City bukas, kasamahan pa kita kung gusto mo. Pero hanggat hindi ka humihingi ng totoo at sinserong dispensa, i-boycott natin ang nambastos kay Tatay Digong na ang Boycott pangalan lumilingon sa palayaw na Vice Ganda, pati na ang McDonald's, mga taga Davao, wag ho kayong mag-McDonald's, McDonald's po kayo, mag-Jollibee, mag-Andox, Waxis po muna kayo dyan. Waxis Si yan. Che Waxis. Andrada, good morning po from Taiwan. Kay Maribel Santos, watching from Teka lang forward ko na doon sa hindi nag-shoutout itong si Atty. Vic para tuloy-tuloy yung bakbakan natin, ika nga. po yung ating pamagat ngayong araw. Ang libog sa pera. Kung mapapansin po nyo, lagay natin sa tamang konteksto at tila inililihis ng mga puwersa, malalakas na puwersa, yung direksyon at naratibo. Kung bakit ba tayo umabot sa bilyon-bilyon, daan-bilyon, trilyong pisong korupsyon dulot ng flood control projects. Huwag lang din po yung proyekto. Huwag lang din po natin tingnan yung libog ng mga magnanakaw sa gobyerno sa pera nating mga Pilipino. Tingnan din natin yung hindi na po makwentang halaga ng mga ari-arian na nasira at nasasalanta paulit-ulit pagka mayroong habagat, pagka mayroong bagyo, higit pa pag nagsanib ang habagat at bagyo o ordinaryong ulan. Tingnan ho ninyo yung mga kasangkapang nasira, bahay, pananim, yung mga nagkasakit, whether ordinary flu o leptospirosis o pneumonia, hindi pa po yan kasama doon sa trilyong piso na. Almost 2 trillion pesos kung isang dekada nating susumahin. But under the present administration, 550 billion pesos. Di ba binida ng kasalukuyang Pangulo ni Bongbong Marcos ni BBM noong 2024 that under his watch, dahil wala ho silang mai-report, walang accomplishment. Gumawa ngayon ng phantom accomplishment. Ibinida niya, on record ito dito sa Tinig Mais, on record yung mga ating citation. During the SONA, Teka lang
Sunod-sunod ho ang pagbira dito kay Magalong. Nako, yan ngayon naman si Alonto Adjong. Mayor Magalong, kakampi mo dito sa bayan ng Pilipino. Huwag kang magpapatinag dyan sa mga masasamang elemento na Kahalaga yan. po ng SONA. Bakit? State of the Nation. Ito po ay annual reporting ng kung sino mang pangulo kung ano na ang estado ng ating bansa. Ano na ang estado ng kanyang pamumuno. Kaya ito dapat honest to goodness, full of transparency and truthfulness. Hindi po pwedeng okasyon ito para patuloy mong budulin ang sambayan ng Pilipino. Nakita po natin noong 2024. Much to his dismay, pagkatapos ipagyabang with full conviction na 5,500 flood control projects na ang nagawa sa kanyang administrasyon na 3 taon pa lamang, finak-check siya ng habagat at baha. Nalubog ang malaking bahagi ng hindi lamang ng Luzon, hindi lamang ng Metro Manila, kundi ng ating bansa. In denial, itinatanggi at napilitan na magsabing ito na raw ang new normal, na ang tubig kung hindi hanggang dibdib, lagpas sa ulo, lagpas sa bahay, dahil daw sa climate change. Yan ay bahagi ng patuloy na pambubudol. Ang korupsyong naglalabasan ngayon sa mga kasalukuyan at nagaganap na investigasyon, hindi mo maaaring isisi kay climate change. Si climate change ay ang ugat po niyan ang kapabayaan. Yung neglect and indifference ng sangkatauhan, hindi lang po ng Pilipino, kundi ng sangkatauhan sa nangyayari sa ating kapaligiran. Hindi po si climate change ang may kasalanan kung bakit higit na talamak ang nagaganap na korupsyon sa ilalim ng Bongbong Marcos Jr. administration. At wag po ninyong tatanggapin yung pambubudol na binanggit niya. Ito na ang new normal. Let's embrace it. Let's learn to live with the flooding. At wag po tayong maniniwala. Dahil po nakaranas sila ng extreme, severe, at total rejection dito sa ginawang referendum nitong 2025 midterm election. Linalagyan lang po natin ng konteksto para hindi po kayo maligaw. Ano? Wag po tayong Grabe dami yung problema ng administrasyon na to. Online gambling, flood control, lahat ng maniniwala daming problema. na ito ang new normal. Hindi po ito ang new normal. Dapat ang korupsyon linabanan day 1 pa lamang ng kanyang administrasyon. Dahil po sila ay nakaramdam ng grabing rejection mula sa inyo, mga mahal kong kababayan, sa mga Pilipino na akala nila'y nauuto-uto nila, na akala nila'y nabubudol at nagpapabudol sa kanila dahil tahimik lang po tayo. Pero nung tayo po ay nagtungo, kung hindi pinakialaman ng Commission on Election, ang halalan, kung hindi pinalitan yung software na subject din po ng sulat na nakabinbin ngayon dyan sa Senado na imbestigahan, si George Garcia, si Chairman Technical Glitch, lalo pa pong titining at kikinang kung gaano katindi yung rejection na nakuha ng Marcos administration. Ito po yung grado kung susukatin ka yung midterm po Sang-ayon ba ang iyong nasasakupan, ang iyong pinaglilingkuran sa unang kalahati ng iyong termino, sa first 3 years? Obviously, hindi. Rineject po dahil sa issue ng corruption, sa issue ng patuloy na political persecution, sa issue ng seemingly unproclaimed or unannounced martial law or silent martial law dahil tinatakot yung mga kritiko, pinatatawag sa investigation in aid of legislation. Wala hanggang ngayon wala namang na-legislate, wala namang proposed legislation regarding social media user platform. Yung mainstream media nga, hindi na nababalita So, lagyan natin ng tamang konteksto. Ang nangyayari, wag ko tayong magpapabudol iminumulat ko kayo dahil ang sabi ko nga, ang nais natin, Marami ko kasing mambubudol, kaya sinasabi ko sa inyo, wag ko kayong basta-basta maniniwala, maraming mambubudol. ay iangat ang antas ng pampublikong diskurso. Maraming salamat sa napakaraming live viewers
sa atin na YouTube at ganun din po sa Facebook. Sana ho ay mag-share kayo, mag-subscribe. By the way, hindi ho natin tinutukoy dito doon sa mga ika nga vlogger na paganyan-ganyan mga mga banateros at yung nasa mga birada agila, hindi ho yung mga yan. Malulupit ho yung mga yan. Idolo ho yung mga yan. Wala sa time will tell. Mag-follow, mag-like, mag-comment, mag-react at lalo po pa pong dumami ang makarinig at makinabang dito sa ating direktang ugnayan. Hindi ko po layunin na palagi po tayong sang-ayon sa isa't isa. Hindi ko po layunin na pagkatapos ninyong makinig at manood, kung ano man po ang aking tindig, kung ano man po ang aking prinsipyo, paninindigan, paniniwala, opinyon, kuro-kuro ay pareha tayo. Hindi po. Kinakailangan lang magkaroon kayo ng inyong malaya, independent, principled, matapang, maisog na paninindigan dahil bahagi po tayong lahat ng mga usaping panlipunang mahahalaga, kagaya nga po kung paano ninanakaw ang bawat sentimong nanggagaling sa buwis na binabayad ninyo, na buwis na binabayad natin. Balik po tayo dito sa ang libog sa pera. Ang libog ho talaga sa pera, kagaya ng aking paulit-ulit na sinasabi sa ating direktang ugnayan ho sa inyo, ang alpha and omega ng korupsyon, ang simulat katapusan, ang simulat dulo ng paghihirap nating mga Pilipino ay ang korupsyon na nakaugat, nakaangkla, nakatanim sa ating taunang budget. Ang nangyayari po ngayon, mapapansin natin na panay labas, panay press release, nag-iimbestiga ng mga bulilyasong flood control program si Bongbong Marcos. Wala naman pong masama doon. Okay? Pero ang direksyon nila, siya yung nagmimistulang concern sa inyo. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Ipit na lang siya. Kanya kinakailangan niyang baguhin, baliktarin, at i-reshape yung narrative na siya ang pasimuno kung bakit ngayon naglalabasan yung mga katotohanan sa likod ng mga maanumalyang flood control projects. Let us give credit where credit is due. Let me take you back a few months back. Hindi ho ba si Pangulong Duterte ang unang nagpakita ng maanumalyang bicameral conference committee report nitong 2025? Ito po yung naging basihan ng pagpasa ni Bongbong Marcos nitong napaka-maanumalya, mabahong 2025 national budget. Huwag ho ninyo siyang hangaan na nakikita niyong nag-i-inspect. Correct. Nakita yan. po nila yung massive, if not total rejection na kanilang nakuha nitong midterm election kung tatutuhin pong referendum. Hindi maaari na ang magiging naratibo nila, this early, nakikita ko po bilang isang pag nag-a-analyze ng mga usaping panlipunan at nakikita natin ang direksyon ng politika, there is seemingly an open attempt to acquit Bongbong Marcos at least in the bar of public opinion. Yan ang sinasabi ho natin. Hindi ho tayo basta-basta mabubudol dyan sa pa-check-check niya na yan. Wala ho yan. Ang dating, kagaya na sinabi natin sa mga nakalipas natin ng video, ang dating dito, maaabsuelto si Marcos Jr. dahil lamang dun sa mga ilang katagana, mahiya naman kayo. Napakalaking kabalbalan. Yung paglabas-labas niya na nag-iinspeksyon ng mga dike, ng mga gumuhong flood control programs, ng mga missing o guni-guni, talaga pong guni-guni. Pero yung guni-guni yan po ay produkto ng kanyang sariling bangungot. Bangungot niya po yan .
sapagkat nung kanyang pinirmahan ang napaka-maanumalyang 2025 national budget, naging aktibong bahagi na rin po siya ng korupsyong nagaganap ngayon sa ating bansa, dulot ng maanumalyang paggamit ng pera nating mga Pilipino na nag-uugat sa taunang budget. Kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo the alpha and the omega of corruption in our country is deeply rooted in our national budget. Yun! But the problem now is, alam na nga nila na bulilyaso na, manggeld na yung proposed 2025 budget. Ano Correct. ang ginawa ni Bongbong Marcos? Yung. Pinirmahan pa rin niya. Kahit umaalingasaw na yung baho, yung lansa ng bulok na panukalang 2025 budget. Hindi po tayo dito nagfo-fault finding, hindi po. Meron po tayong basihan. Pakikita ko po sa inyo para magbalik tanaw po tayo. Ito po yun hindi ba? Screenshot nyo po para may sarili kayong kopya. Review naman Di ba? Ilalagay po natin sa tamang konteksto at direksyon yung mga mahalagang usaping panlipunan. Yan. Because I cannot allow Di ko natin na ano yun to. Ika nga, lahat ng punto de vista ni attorney dito, kailangan natin mapakinggan. that this early, there is an obvious effort and an overt attempt to acquit him, to make him look innocent and in fact hero in the bar of public opinion. Hindi, complicit to ang Marcos administration. Ano po sinabi rito? Kasabwat. Kanila po ito mainstream media, kanila ito, Inquirer.net. Marcos thoroughly reviewing. Ibig sabihin, masusing pinag-aaralan. Repaso ang 2025 budget to conform to charter. Ibig sabihin, para hindi ito maging unconstitutional. Masusing pinag-aaralan. Kasama ang kanyang mga kasama sa executive department. Nariyan, yung kanyang finance secretary, nandyan yung budget secretary, nandyan yung public works secretary, nandyan yung socio-economic planning secretary, nandyan sila lahat Masusi nilang pinag-aaralan ang 2025 proposed budget. Sinabi niya, binasa niya yung 4,000 pages more or less na proposed 2025 national budget. Maalala po niyo yun? Sinabi niya na masusi niyang pinag-aralan na yung 4,000, binasa yung 4,000 pages more or less na proposed 2025 national budget. At wala raw siyang nakitang hindi ayos doon. No, malinaw yun. At sinabi namin, wala naman kaming sinabing may blanco sa GAB. Ang blanco sa Bicameral Conference Committee report. Ano ang ginawa? Para bahagi ng patuloy na pambubudol kasi nga bahagi sila nito Itong maanumalyang 2025 budget, ito pong pagnanakaw ng trilyong pisong halaga na, isang dekada na, at 550 billion pesos na flood control funds, hindi maaaring hindi siya managot dito. May pananagutan siya rito dahil 2024 pa ginagawa na yan. Yan. Nangyayari na yan. Ano? Hindi lang 2024 nangyayari na. Yung 60 billion pesos ng PhilHealth, kinuha nila noong 2024, hindi ba? At ibinalik sa National Treasury, sa General Fund. Bawal din yun, unconstitutional yun. Pero tatalakayin din po natin yan. Ganon din yung zero funding na natamo ng PhilHealth. How can you now feign ignorance sa pinirmahan mo? Ziniro mo yung budget ng PhilHealth for 2025. Tapos ngayon, ang patuloy na pambubudol, tinutulak nila yung zero billing sa mga piling public hospitals. Paano magsusurvive ang public hospital sa zero billing? Zero budget din ang binigay mo sa PhilHealth. So dito, wag nating hayaan na makapaghugas kamay ang executive department.
Huwag natin hayaan na makapaghugas kamay ang Office of the President. Mali yung pagpirma nung maanumalyang panukalang budget noong 2025. Ano ang ginawa niya? Pinirmahan pa rin niya. Pruweba. Nag-aaral pang araw po sila eh. Meron pang press release. At yung salitang yan, kanila galing, thoroughly reviewing. Ibig sabihin, masusing pinag-aaralan, pinag-iisipan, binubuhos. Sa lagay ko na yan ha, thoroughly reviewing pa talagang asin. Kumbaga pagkalininis mo, malinis na malinis, ika nga eh. Di ba? Yung walang nakalusot dapat eh. Bakit meron ganito? Bakit meron ganito, di ba? Kung thoroughly reviewing ho, dapat sana walang ganito. Wala ho sanang ganito. 2018, 20 million tinayo. Repair, 91 million. 2024, 91 million. 91 million. 100 million repair. Ang lagay ho na yan, thoroughly reviewing ha. Ng panahon. Wala kang tanggihan dito. Inyong online na outfit ito eh. Di ba? Kuhaan po nyo ng larawan bago baka i-take down. Meron na tayo. Sisingilin natin sila kung bakit tayo umabot sa puntong ganito na bilyong-bilyong piso na ang nawawala. Malinaw sa kanilang sariling press release nung mga panahon na yon, aktibo at masusi yung ginagawa nilang pagrepasay. And in spite and despite of him claiming to have read each and every page, 4,000 pages more or less of the proposed 2025 budget, pinirmahan pa rin ni Bongbong Marcos. Itong nangyayari mga revelation dito, hindi po dahil nagbigay siya ng pahayag laban sa korupsyon noong 2025 SONA. Pangbubudol po iyon. The records are there. Matagal na nating sinasabi, matagal lang isiniwalat ni Pangulong Duterte early on this year na maanumalya itong panukalang 2025 budget. Anong nangyari? Pinagtanggol pa nila. Ang nakakatakot, kaya pinapaalalahanan ko yung namumuno ng investigation, si Senador Dante Marcoleta. Nakikita ng mga sambayan ng Pilipino, hindi lang naman ho ako eh. Nagkataon lang na tayo ang pinagkakatiwalaan nyo na magpahayag nung kaparehas po ninyong saloobin dahil tayo po yung may pahina, kagaya nito, ang Tinig Maisog sa social media, ang ating platform. Ang dami pa ho nakaduda-duda, unfortunately, nandyan pa rin sa Senado na minsan nang nadawit diyan sa issue ng korupsyon simula pa nung panahon ni Janet Lim Napoles na PDAF ang pinag-uusapan. Yung Priority Development Assistance Fund, yung pork barrel ng mga mambabatas noon, maging senador ka man o maging mambabatas. Nandyan pa nagtatanong pa nga ho yung iba eh. Aktibong-aktibo. At hindi rin natin pwedeng palagpasin yung mismong pumirma doon sa maanumalyang blankong bicameral conference committee report. Ang una niya tinanggi, wala raw blanko. Wala raw siyang nakitang blanko, nakakatiyak daw siya na walang blanko dun sa bicameral conference committee report na kanyang pinirmahan. At pinagkatiwala na raw niya sa kanilang technical working group. Isipin mo kung gaano kawalang hiya yan, nung naiipit na ang ilalaglag niya yung technical working group, mga mararangal na empleyado ng Senado nung ipit na. Abay nung naghihiring na sa Blue Ribbon, aktibong-aktibo nagtatanong. At nakakakilabot, nakakagalit, nakakainis, ang lumalabas sa bibig, transparency. Para daw transparent. Paano mo ipaliwanag yung pagpirma mo sa bicameral conference committee report na napakaraming blanco? Ang ibig kong sabihin, the Filipinos deserve to know. We deserve to know. Grabe na ho yung pinagdadaanan nung palagiang nalulubog sa baha
yung hanggang ngayon ay lubog sa tubig baha. Hindi na po lumalabas yung tubig, hindi na po dumadaloy palabas ng kanilang lugar, lolokohin niyo po kaming harap-harapan. And I am referring to that senator that goes by the name Sherwin Gatchalian. Mahirap po kasi, napakalala na po ng problema. Dito po sa aking pahina, I'm just sasabihin lang po natin yung katotohanan. Kahit naman mag-backtrack ho kayo. Sinabi niya, pinirmahan niya, at wala raw blanco sa Bicameral Conference Committee report. Naipakita ho namin At certified po yun ng isang opisina dyan sa House of Representatives. At kaya kailangan ho talaga nating manawagan dyan sa Blue Ribbon na mula noong 2023 hanggang 2025, budget deliberation, lahat ng tumimon, lahat ng naningit, lahat ng humipo dyan sa budget na yan, ipatawag, pag-usapan natin sino talaga ang nag-insist na lagyan ng pondo yung particular na flood control na yan. Di ba? Para magkaalaman kung sino talaga. Kasi kung ikaw, di ka naman taga ron, tapos siningit mo yan, ay alam na. Alam na natin kung anong pakay mo, di ba? Para dire-diretsuhan yung panonood, mga kababayan. Nasa ano tayo dito? Nasa 37-minute mark na ho tayo ng video nitong si Atty. Vic Rodriguez. Punta ho kayo dyan sa Tinig Maisog, mag-subscribe, ituloy nyo ho itong video na to, napaka-informative, napakarami ho natin matututunan. Maraming salamat ho, dito na ho na tatapusin ang ating reaction video. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.